Okay, sa pagsugod, magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 nga to sa 13, nga nagaingon. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok nga gamhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga doy sulap, o mudulot nga to sa kitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, o mutukad sa mga huna-una o katuyuhan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinanuwa ang tanang butang, binuksan o tayag sa mga mata niya, kang kinsa maghahatag raon niya kitag husay. Akong ngayon ang tanang sa pagtindog, mag-aamputa. Amahan mo nga Diyos, salamat yun sa opportunity nga mag-ihatag na usap na ni kanamo, another day, another opportunity, another production in the Christian way of life. Na din kami maka-invest na usap something para sa eternity. Salamat sa inyong pag-iguban ka na mo karon. Ubani ang tanan mong mga kanakan, damdagi, pinagi sa lamdag sa balaging espiritu, nga diin ang pulong sa Diyos nga among madunggan, mahimo ang kabahin sa among kalag. Tabagin usap ang imong alagad, akong ginaila Father God, limitado lamang ako. Apan salamat sa imong grasya, through the power of the Holy Spirit, nga mao ang mag-enable ka nako, mag-enable ka namong tanan. Nga diin, among masabtan ng imong pulong, o nga ikaw mahimaya sa tagsa-tagsa na mo ka mga kinabuhi. Kinintanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawag, pinagi naman sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, lingkod ang tanan. Well, sulod sa pipla ka Domingo, yes, ato natudlo itong the other Sunday pa yun, did works, no? Mga pagpangalagad nga hindi madawat sa tubangan sa Diyos. Nga usahay, nagauna-una kita nga sa atong kaugalingon nga panguna-una, murag madawat sa tubangan sa Diyos. Pero dili diay, no? Nahibalo kita nga tanan ng mga energy of the flesh, mga ability, mga wisdom sa tao, kini siyang tanan dili madawat sa tubangan sa Diyos. Ang gikinahanglan sa Diyos ato mao ang iyahang gahom nga magalihok sa atong kinabuhi. O kanunay nato kanang gina-emphasize ang atong kinabuhi, una gyud dapat limpyo sa tubangan sa Diyos. There is no spiritual production, there is no Christian way of life without living a holy life in the face of the Lord, and without the filling ministry of God the Holy Spirit. So dili na to maangkon ang ginatawag na to spiritual production. Pinagi niya na. Busa, dapat magkatubo din kita. Grow in grace. Ang isulti ni Apostol Pedro sa 2 Peter 3:10. Growing in grace means growing and trusting the Lord in everything that we do. No? Dili kaya nagkasalit kita sa atong ability, sa atong abilidad. Okay, mga bata, lingkod na ha, para di naman si lakaw-lakaw ha, para hindi kita ma-disturb ko. Now, niya kita karon sa pagtuon sa the ascendancy of David. O ato nang nahuman kini siya, o naa na kita karon diri sa gitawag in fact, nahuman na kita sa the prosperity test and then the man for the crisis, o diri na kita sa gitawag na to the attack of worldliness, no? Atong nakita dinhi sa dihang si David, kasi primero yun wala man yun nila gisalingan si David, o bisan gani siguro kita ni atong panahon na kung nata murag dili ta makasalig ni David,
nga diin mao ang magapakig-away kay Goliath. Kaya usa lamang siya ka boy. Siguro at the age of 12 and 13 or 14, probably like that, no? And aside from that, wala siya in military training. O busa, sa tanan nga mga sundalo sa mga Israel, during that time, dili gid sila makatuo o dili po sila makasalig nga si David mao ang makig-away kay Goliath. Wala sa ilahang huna-huna, wala sa ilang bokabularyo nga makig-away kay Goliath. Usa lamang ka batanon nga lalaki, wala sa ilang huna-huna kadto. And then atong nakita din ha, tungod kay walay mga sundalo nga makaboluntaryo sa pagpakig-away kay Goliath, tungod kay napuno sila sa kahadlok, tungod sa kadako ni Goliath 9 feet and 9 inches, which is almost to 10 footer. 10 footer. Kinilagi yun, no? Dani kataas. Samantalang niyang kalaban, usa lamang ka little boy. So, kung sa pananaw sa tao, kung human viewpoint, murag dili jud ka mo, kung sa sugal pa, murag dili jud ka mo pusta kang David. Para sa imuha, sigurado yung pildes David, no? Dihado. Pero atong nakita din haog, unsa ka isog si David, sadyang nakita ni David nga diin gipanastamasan ang mga sundalo sa mga Israelites o gidefine nila, samara nga gidefine nila ang Diyos sa Israel. O tungod niya na nakita ni David samtang nadunggan niya nga nagsigig yawit ang dakong tao o kinsa makigbatok kaniya o dito nakita ni David, this is not my fight, this is the Lord's fight. O tungod niya na may voluntaryo siya. Now, sa diyan nagka-voluntaryo na siya, dugay pa nga panahon, nga diin gitugutan siya, bidagan pa o taas-taas nga mga adlaw, mga oras, nga diin si Saulo, gawang hari sa Israel, nagatugot kang David, nga mao ang makig-away kang Goliath. Wala magayon niya gitugutan si Eliad, nga si Eliad may military training o gawas pa niya na sa iyang military training na si Ranggog, na si Kanjot na. Apa na itong nakita, wala gi hunahuna ni Saul nga si Eliab mo ang magapakigaway kang David, akang Goliath. Wala siya nakita nga pwede makikaway kanila. Tungod kay nakita yun ni Saul nga si Goliath warrior. Siya ang nagapakigaway yun sa mga Palestino, batok sa mga Israelites. O usa lang niya kasipa ng mga sundalo sa Israel kay sa una close combat mong no? Ang away sa una dili pare sa away karon. Karon pwede na makaway og dako kay pinusiday naman. Pero sa una, di man ka maka-igo sa iya kung magpalayo ka. Kinahanglan close combat yun ka na maabot si mong kamot, maabot si mong sundan. Anang away sa una. O busa, atong nakita din nga si David, nahagit siya, o nakita niya na kung napildi man niya ang mga layon, tungod kay nagasalig siya sa Ginoo, kung napildi man niya ang mga bear, mga usok, tungod kay nagasalig siya sa Ginoo, ana siya, kining tawhana, mapildi po din ako. Tungod kay ang magapakigaway nini ang Ginoo. Na ito nakita, tama tong teaching yun ni Song Linda ganina, nga
mahimong habit nimo, no? Sa diyang padayon ka sa pagtuo sa Dios, pagsalig sa Dios, mahimong habit nimo kadugayan. So mahimong habit ni David ang the battle is the Lord. Sa 1 Samuel 17:47. So every time na nasa kaway, nasa yang kalag, ang doktrina sa yang kalag na this battle is not mine. This is the battle of the Lord. O busa, nagmadaogon yun si David, no? Apan, before si David, adunay kitawag na to pagpakikaway, batok kang Goliath, na kitawag direct the attack of human viewpoint. Na attack of human viewpoint, then attack of worldliness. Morning at dili kita naputol atong milabay nga Domingo, no? So as David went to meet the challenge, siguro atras gamay, no? The attack of human viewpoint, no? As David went to meet the challenge, he had to confront his own brother before he could fight the giant. Ato nakita si David, dili siya unethical na pagkatao. Wa siya ingon nga nagpaka-hawd na gid sa tanan, kundi nagrespeto siya sa iyang magulang. Tungod kay ang iyang magulang manggod, usa ka sundalo. O gawas mo sa kasundalo, may ranggo pa yun, si kang lieutenant. Buti pa sabot, aduna siya pagrespeto. Apan sa diyan nagato siya kay Eliab, ngayang igsoon, Eliab accused him of arrogance and branded him a deserter of his few sheep. Sa 1 Samuel 17:28. Now, ito nakita din na, kung sa gibuhat sa iyang magulang si Eliab, murag ang iyang gi-underestimate yun siya. Kung sa mga taon ka, karniro ra nang iyong ginabantayan. Kami panggubatan ng amuha, no? So, Eliab was loaded down with the mental attitude, sense of pride. Nasa garbo, nasa jealousy, anger, bitterness on their veins, no? Ignoring the insults of his brother, David won his first battle against subjectivity, pettiness, and reversionism. Now, dinhi nagsugod ang kadaugan ni David. Asa nagsugod ang kadaugan ni David? Sa iyang igsuon nga si Eliab. Nga bisan tinuod, gina-lockdown siya pagmaayo, na ikasuko kaniya na ay kasilo sa iyaha, ninggawas ang iyang garbo, apan si David nagmadaogon first diha sa iyang soul. Nasa iyang soul ang humility. Nga bisan man giyana siya sa iyang igsoon, nagpaubos siya. Miatras siya. Wala siya miatras kay nahadlok, miatras siya kay nagpaubos siya. Wala siya miatras kay nahadlok siya. Miatras siya kay nagpaubos siya. Humility. Ang humility kang David. So, between David and Eliab daan, nagmadaogo na si David sa iyang spiritual life. Kaya tendency man nato, mangisog man ta, mo justify ta, no? O para sa tuwa, mangusog pa kita. Now, ignoring the insults of his brother, David won his first battle against subjectivity, pettiness, and reversionism. David was a super grace hero, known to God, but this status was unknown by his family or anyone else in Israel. Wag din siya hibaluin sa mga tao, ug unsa siya. Ang hibalo niya ang Ginoo lang. God knows the heart of David. Mao nang si Samuel samtang nagapili, giingnan gyud si Samuel sa Ginoo nga ang Diyos wala magatanaw sa appearance. He is not looking for the appearance. He is looking for the heart. Kumusta ang atong heart? God is looking to our heart. He is not looking to our appearance. He is not looking to our ability. He is not looking to our capacity. No? Kasi naguna-una tang siguro taas ng tag-abot, no? But God is looking to our heart. Kumusta ang atong heart?
Is our heart in fellowship with God? Ang ato bang ang sasulod sa atong kalag nagapaubos ba diha sa kabubuton sa Dios? Ang sasulod sa atong kalag aduna ba'y tinuod nga pagtuo, pagsalig sa Dios, sa pagkagamhanan sa Dios? Kinahanglan nga masabtan nato kana siya. Tungod kay kung wala kita business sa pagpangalagad sa Dios. We don't have any business in serving God. Kung ang atong kinabuhi, kung ang atong kasing-kasing, the right lobe of our soul, kung ang right lobe sa atong soul, wala yung mga doktrina nga diin ika-apply sa atong adlaw nga pagkinabuhi. To win the battle against Eliab, David retreated. To defeat the giant, David would advance. Nakita nato din kay Eliab, si David nagpaubos. Wagin siya mo balos, basta kung sa gisulti sa igsoon. But with regards to the fight against Goliath, David advanced. Hindi mo makita ang super grace believer. Nga ang super grace believer, mapainom salong siya. Nagasalig siya diha sa pulong sa Diyos nga nasiyang kalag. Apan wala siya kukahadlok sa dihang adunay mga pagsulay nga matubang sa iyang kinabuhi. O mao ka na sa David. Wa siya mahadlok bisag kinsa ka niyang makalaban. Pero with regards to his spirituality, he is willing enough to be humble. Magapaubos siya. Dili siya nagkasukol. Bisa mag-giunsos siya. Bisa mag-gitamakan siya. Wala gito kasukol si David. Not all battles in the spiritual life are won in the same way. Although Eliab's remarks were inaccurate, unfair, and uncalled for, David did not defend himself. Wala dipinsa sa David. Ang gibuhat ni David, igo siya na, kini, attack ni siya, human viewpoint ni siya. Kung mupatol ko nini, pildi ko. Pero wag din siya mupatol. Kita usahin, dali kita nga mupatol, dali kita mupatol. When sa dihang gidala nako ang sakyanan sa Mitsubishi, akong gi-turn over dito, ilaham lang gina-check up ang mga problema. And then pagka mag-check up niya na pang-picturean, and then giingnan ako nga ako nang ibilin dere kay naisaba sa ilalong murag bakal to bakal ang nagbangga. So delikado sa biyahe. So mano to, yan na to ipang picturean. Pag next balik na ko, mingon siya sa kuwan nga nganong wala man ka nag-confirm sa kuwan nga naisaba. Anak ko ba ko? Kaklaro sa akong gisulti nga ibilin ako ni kay naisaba sa sulod. But nakakana ko this kini nga time kinahanglan ma-apply na ko what is the life of David. Sige na. Ikaw na lang bahala na kung sa imong buhaton basta naisaba na sa ilalong. I supposed to visit sa sakinan atong Friday pero wala akong nagkarasot. Ako lang isalig sa Ginoo. I learned the life of David. To retreat and not to fight. I know that the battle is the Lord. So David did not defend himself. He recognized that this was a doctrinal issue. Nahibalo siya nga si Eliab, wala na katubo sa pagkahamtong because when we grow to maturity, sa niyang magatubo kita sa pagkahamtong, mahibalo kita makadiscern what is human viewpoint and what is divine viewpoint. O kabalo kita ng mulikay. So, had David lost his temper with his brother, he would not have been ready to fight Goliath.
Kung pananglitan misukol pa si David sa iyang igsuon nga si Eliab, nagpasabot nga pildi siya dito. Kung pildi siya dito, posibleng mapildi po siya sa iyang pagpakikaway kay Goliath. Tungkol kay nga itong pagpakikaway is spiritual. Dili ni siya away sa unod nga sa unod, kundi espirituhanon nga away kini siya. Dapat masabtan nato kini siya. So had David lost his temper with his brother? No. He would have been ready to fight Goliath if he lost sa iyahang atubang kay Eliab. While Eliab put David down, God brought David up. So kung kita na yung magpaubos, bisang tinuod gitamay na kita o ginayatakan na kita, apan sa diyang magpaubos kita, ang Diyos ang magatuboy ka na to. Our promotion is not from people. Our promotion is from the Lord. So do not expect, no? In fact, sa previous na itong itunan din, si David, wala siya nag-expect sa promotion ni Saul, kundi ang iyang hulat na promotion, ang promotion niya iya sa Ginoo. So, your super grace victory over pettiness today may result in killing the giant tomorrow. So, muning nahita po kay David. Now, dili kita karon sa the attack of worldliness. Ganun gitawag kini sa attack of worldliness. Kasi ang tawag yun, naging siya kaugalingong pamaagi, nasa kaugalingong strategy. So, dili atong nakita, King Saul had once been a courageous soldier, but in reversionism, he had turned into a coward. Palawan po ni si Saul. No? Now, during a crisis that he could not solve, a cunning plan took shape in his distorted mind. Saul offered David his armor. So, una-una niya, ikaw manggiyod kahay makig-away kay Goliath, hala, bitbitan ni tinang armas. Kinahanglan isunog ninimo tanang armadura. Sumala pa sa 1 Samuel 17:38. If David is lucky and defeats Goliath, reason Saul I could take credit for his victory because David is wearing my armor. So ito nakita din ano, nagsalig sila sa armas. O ilang una-una, kung magmadaogon si David din ako gyapong credit, kaya ako mga armas. Now, here was yet another test of David. Sa diyang gihatagan siya ni an attack of worldliness before David could get to Goliath. Saul's armor on David represents worldliness. Nagrepresenta ka to sa gitawag na to kalibutanon nga mga pamagi, human viewpoint. But good weapons and armor would not destroy Goliath. Dili ka to ang makapildi ni Goliath. Huwag gani, nagdalas David o nagdala ba siya o espada? Wala. O siya kadala espada. David knew that the only power and grace of God would defeat giant. So, naging sa kalag ni David, lahi ang nasa iyang kalag. Ang nasa iyang kalag nga ang Diyos ang magkapakikaway nini. Dili ako. Dili ang akong abilidad, dili ang akong kusog, dili ang akong kaalam ang makikaway nini. Naay gahong nga iya sa Diyos nga makig-away nini. Mo bitaw na mo say magtanaw ta karon sa gubat sa Israel, no? Bisag kung saan ginatog-tanaw ba, murag imposible gid kayo sa tawanon nga kahimtang. Look at the current events. Kagamay-gamay lang kung tanaw nimong mapa sa Israel, perting gamaya na kayo ang Israel. Pero sa kagamay sa mapa sa Israel, bisag Israel lang o kang Iran, imong pagkatanawon, wala ka, siguro ang Israel mula kabaytihon sa Iran, kadako. Napay Lebanon, napay Syria, napay Iraq, napay Houthis, napay Palestine, napay Russia. They are preparing now, no? O napay pito ka mga European countries karon nga niapil na sila. O gimong tanawon ang Israel sa mapa, pertira yung gamaya kayo.
Murag usa lang na mahulugan o usa ka misa sa mahulog, murag mahurot na sila ba kung tanawon mo sa mapa. Pero magtanaw ka unsa ang nahitabo sa Israel. Wala man kayo sila mga major na mga casualties. Mapatyan og duha, mapatyan og 8, mapatyan og isa, mga injuries. Dili makasunod ang mga weapons kalaban. Did you observe that? No? Nakita ba ninyo sa inyong mga mata? May bulong ka yun. Ngayon na sila niya na weapons nga wala sa uban. Kung sila mutira, igog yun. Pero kung sila tirahan, wala. Mangbuto dito sa taas. Makana ka, grabe din ang protection sa Diyos sa Israel. Mabito lang diskutan sa Biblia nga, they are the apple of His eye. God's people, Israel, is the apple of His eye. Ang mga Israelites, grabe ang protection sa Diyos. Naibalo ba mo kung sa'yo apple of His eye? Siguro natudlo na ako ng dali, no? Asa may apple diri sa itong mata? Kining nasa tunga. Apple, no? O naibalo mo nganong nasya sa tunga, o nganong gibutangan siya pilot, o nganong gibutangan siya, o muklos siya ba, o bisag nali sa object nga pasok kamay, makasira na yun siya. Mauna ang gibutang sa Diyos protection sa itong mata. Kaya nga itong mata, kung madawak ni taon, kinsay makasurvive niya ng maglakaw-lakaw ka ng buta na ka. Katilisura. So ang Diyos, gwapo ang iyang design sa pagbuhat sa mata sa tao, nga din, adunay protection. Adunay pagkaya ka ng pilok. Mas angit pa din sa pilok. Then, adunay pagkaya closed door niya nga pag tanaw din ka kung pag pilok ni mo na, dili ka sulot. So grabe ang protection sa atong mata. Kining retina na to, grabe ang protection sa atong retina. Huwag basta-basta magkasulod din. O mo ka lang gihisgutan sa Biblia that Jewish people of Israel are the apple of His eye. Grabe ang protection sa Diyos sila. God has a promise for the nation Israel. O gato nakita karon, bisag unsa ng mga gubat at makita, murag sila gyud nagmadaogon sila. Now, imagine ha, kasagaran ini karon mga wala ni mutuo kay Jesus Christ. Na may pipila. Pero ang Diyos, ang unconditional covenant nga saad sa Diyos sa Israel nagpabilin. Grabe na. Unconditional covenant sa Diyos. In fact, at the end, siguro, maumantan ini karong subject metod kay David. Maghinta sa eschatology. Atong tunan o gikan sa rapture, sa 7 years tribulation, padulong na sa millennium, hanggang to sa eternal state. Atong iseries ka na siya. Kaya ato na yung mga pipila na nagkapamutanan niya na. And then, atong tanawon ka na, o kung saan hitabo, bisan man sa Armageddon campaign, nga ang Israel, dili lang kalabanon sila sa mga Arab nations. Makana mo, nga naman yun, anong kalabanon naman yun sila? And then, pag-abot sa Armageddon campaign, ang timog kalibutan ang makikawin na sila. Wala mong mag-wonder nga na, nga, grabe ang gitawag na to, anti-Semitic. Anti-Semitic means anti-Jews. No? Ang tao, against kayo sa mga Israelites. O mabito lang sa Genesis 12:3, nagayon din na, those who curse them will be cursed, and those who bless them will be blessed. Kung nasabtan mo na siya ang Genesis 12:3, dapat ikaw mag-aampo ka sa mga Israelites, sa Israel, nasod ni Israel.
Sa Armageddon campaign ako makita din ha, bisag tabangan na sila sa tanang mga nasod. Wala gud na to ang mga nasod din ha, nga dili mapildi ang Israel. Apan, wala sila kay balo. Nga Ginoo di ay mo'y kalaban nila. And by that time, more than almost 1/2 of the population sa tibok ng kalibutan mamamatay sa Armageddon campaign. Because the battle is the Lord. Ngayon ang panahon na ang makikaway ang Ginoo na. Ang Ginoo na ang nakikaway sa mga armies sa kalibutan nga nakigbatok sa mga armies sa mga Israelites. O mao ka nang ipanag na din nga ang bukados kabayo, kining suwang kabayo, moabot niya na ang dugo sa Valley of Jehoshaphat. Grabe yung slaughter niya ng panahon na sa 7 years tribulation. But wala na ta din ha? Just remember, wala na ta din ha. In fact, adunay mga nagapangpantana nga pastor, unsa may bot ipasabot niini nga grabe naman yun ang kagubot sa Middle East, sa Europe, grabe na ang kagubot sa Europe, o gawas pa niya na, napay ni gawas nga 2 ka bulan. Nakakita mo niya na Scarlett, diba? Nagtapad ang 2 ka bulan dito sa ilahang dapit sa Israel. O ang ilang una-una, hindi mo rin signos na yun eh. Now, I just want to tell you frankly, nga sa rapture of the church, there is no signs. Kaya ang pulong sa Diyos, klaro nga nag-asulti din ha, sa Matthew 24, 35-36, no? No one knows. Wala'y usan nga nahibalo sa pagbalik sa atong Ginoo. Wala. So, doctrine of imminency na siya. No? Sa doctrines of imminency, wala'y signo, wala'y ilhanan ang pagbalik sa atong Ginoo sa panganod. But, tungod sa kaduol sa panahon sa second advent ni Jesus Christ, once nga dunay rapture of the church, and then 7 years na lang ang kalayon, mubalik na si Jesus Christ. Kaya ang pagbalik, pagtugpa ni Jesus Christ sa yuta, muna na signs. Pag magbasa ka sa Matthew 24, ang gisulat nila sa Matthew 24, the signs of the second advent of the Lord Jesus Christ. Pagbusa, bisan tinuod, walay sign sa itong panahon sa rapture, apan tungod kay dili kay layo ang distansya sa rapture o sa second advent, ato gihapon mananaw-nanaw, matanaw-tanaw gihapon nato nga. Murag hapit na gid, no? Karon gitabangan na ang Israel, pila ka nasod na ang gitabang, pipila ka mga panahon ang tibok na nakalimutan ang mutabang kay nganuman. Nag-knives na, bisan man ang Russia, bisan man ang Turkey, niapil na ang Iran, o karon na 7 countries na po sa Europe, niapil na po sila. Say, basi mag-ingon ka mo, asa man naging kuha ni Pastor? Current event. Kung magatanaw mo karon, niapil na ang ba mga nasod. Siguro, bisan tinod gina ato ning ibutang sa atong channel. But we need to trust God. Kay the battle is the Lord. Dili ta dapat magkinabuhi mong sa kadlok. Kinahanglan atong isulti og unsa ang tinuod nga nagapangita po sa kalibutan. So muna no, the battle is the Lord. So sa kinabuhi ni David, wala si David nagasalig sa mga armas, sa mga equipment, sa mga unsa nga papakigaway batok kay Goliath. No, wala siya nagsalig nga na. Naibalo si David nga this battle is not mine. This battle is the Lord. So, wala niya gidawat. Pabutangan mong tato siya, taas kayo nga espada ni Juan, espada ni Saul. Pabutangan siya, daghan kayo mga protection, breastplate. Daghan ni padala ng tukang David. Pero wala gidawat ni David. Dili na atong ibaluan nga grace excludes human ability, human equipment, or human help. Ang grasya sa Diyos, wala na kinahanglan og human ability, wala na kinahanglan og human equipment, wala na kinahanglan og human help. Mao na ang grasya sa Diyos. Kung ang Diyos mutabang ka nato, walay bisag unsa nga gamit nga pagagamiton din nga
makatabang na to, kung dili, maulag yun ang atong pagtuo, pagsalig, diya siyang pagkagamanan. Bible doctrine had taught David to be independent of cosmos diabolicus in any form. Nagkahibalos David nga nasabtan ni David nga nining kalibutan na dili kita dapat magsalig sa tanan nga mga equipment nga kalibutanon sa bisan unsa man nga porma. David preserved the grace of God in his soul by refreshing the armor of soul. He rejected the worldly means of facing the crisis. Wala na gidawat kanto. Wala na gidawat. It was not the armor but the attitude of the soul. Ang pagpakigaway ni David, it is not because of the armor. Siguro kung natay 45 murag para sa tuwa, murag protektado na ta. But David, wala nagsalig niya na. David would face the crisis with Bible doctrine, not with fancy armor on his body. So, wag magsalig si David sa matod pa niya, fancy armor. Kung saan ang fancy armor? Sabot, piki. Dili niya sa Diyos. Kining magbutang tag protection sa atong kaugalingon, magbutang tag mga armas sa atong kaugalingon. This is a fancy armor. Ang tinuod nini nga armor mo ang atong pagtuog, ang atong pagsalig sa pagkagamahanan sa Diyos. Now, dili kita karon sa the mental attitude of a super grace hero. Usagin siya kahamtong nga magtotoo. Goliath, armed with spear and shield, could scarcely believe his eyes when David walked out on the battlefield, affronted by this measly offering from the Jewish camp. He began to mock David, shouting, "Am I a dog?" Ingon si Goliath, "Iro ba ko? Ngayon mo lang, dalhan lang kunog pintik. Pintik lagi tayo dala ni David. Mga gagmay bato, 5 ka batong gagmay, hamis ng bato. O ganyan sling. Why dala? Why protection siya? Iyang lawas. O matod pa ni Goliath, "Am I a dog? That thou comest to me with staves," sa 1 Samuel 17:43, Goliath viewed the situation in this way. Saul had sent out a mere boy to do combat with the greatest gladiator of the Palestines. So kini si Goliath, the greatest gladiators ni. Mo gini siya manggugubak. Mo ni siya sugat sa mga kalaban sa mga Palestines. So the Jews must have had a very low opinion of him. What was David carrying? He held the shepherd's crook in one hand and a sling in the other. Morgin gitbit in town ni David. Wa siya armas. Wa siya pistol. Wala. So sa 1 Samuel 17:40, Goliath said, "You might fight a dog with a stick, but you will never defeat me with such flimsy protection. You had better go back and get yourself a javelin." Ituluan pa siya ni Goliath. Pagkuha nito javelin. Kaya basta pag iniglabay ni mo, may ito kunena. So, boy, because you are going to need it. Kuya po si Goliath, no? Tuluan po niya yung kalaban. Pagkuha pa nito, mga armas. Pero David, no, dili ko dependent sa armas. Dong, waka kay balo. Dili niya akong away, dong. Nay, makikaway ni mo nini, nga mas gamhanan pa sa tanan. Ang nakita ni David, dili mo ang nakita ni Goliath. Human viewpoint, then we read that Goliath cursed David by his gods, not by the Philistines' gods, but by David's gods, Yahweh. Goliath said to David, "Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, unto the beasts of the field," sa 1 Samuel 17:44. So human viewpoint. But sa 1 Samuel 17:45, then said David to the Philistine, "Thou comest to me with a sword and with spear,
and with a shield. Grabe si Goliath. Na siya sword, na siya spear, na siya shield. Mo'y igingon ni David. And with a shield. But I come today in the name of the Lord of hosts. Yun sa ni David pagpildi ang dakong tao na si Goliath. Wa siya gigamit ng armas, bato pa niya. But I come today in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Now, sa 1 Samuel 17:45. Nakita ninyo ang laban o bunsa? Grabe ang armas ni Goliath. Si David, wala. Pero unsa niyang gisulti, nagasalit siya nga dunay gamhanan nga Dios nga mutabang ngadto kaniya. Faith is the victory. Ang pagtuog, pagsalig sa Dios mo'y kadaugan sa atong mga Goliath. Nabit tayo mga Goliath. Kinsa man yung mga Goliath diha? Si Maymay nag-exam, o yung Goliath. Salig ka sa imong kalamay, pildi ka. Salig ka sa imong abilidad, pildi ka. But when you trust the Lord, bisa man sa imong mga pangandoy, salig ka sa imong ability, pildi ka. Kapag mo salig ka sa Diyos, magmadawag ka. So David, as a super grace believer, was quick to express the true issue and to identify himself with the living God, Jesus Christ, divine viewpoint. Muna ang nakanindok, kay si David, nasa iyang kalag, nagapuyo sa iyang kalag, ang doktrina sa Diyos, ang tinuod nga pagsalig o pagtuo sa pagkagamhanan sa Diyos. So this day, will the Lord deliver thee into mine hand? Muna ang gigon David, this day, will the Lord deliver thee into mine hand? Ihatag ka sa Ginoo, hindi ka nako. Wala yun na wala kang David ang Diyos sa iyang kinabuhi. Bisan man nagkatubang na siya sa dakukay nga tao, wala sa iyang kahadlok, wala sa iyang kabalaka, wala sa iyang garbo, wala siya naggamit sa iyang kusok. Kung dili nagatuo siya, ang Ginoo ang magapakig-away kanimo. So this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. Kung saan pagputol ni David sa iyang ulo ni Goliath, nga wa magani siya ay espada. Pero misulti si David, will smite thee, and take thine head from thee. So kuha niya ang ulo si Goliath, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, unto the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is God in Israel. 1 Samuel 17:46. Atong makita din na ang divine viewpoint nga nasa una-una ni David, wala ginawala. Ang iyang pagtuog, pagsalig sa Diyos. Grabe ka likon o kaligdong Diyos. So by this time, Goliath's mouth was probably hanging open. No one had ever spoken to him like that. He had never heard such words. Wala kayo nakasulti pa ni Goliath niya na. Huwag may makaamong-among ni Goliath sa unang panahon. Pero hindi panahon na, nabigla siya, kung sa maning little boy, yun natin magsinoti yan. Sa kaya yung day ko niya nini. Wala na ibalo si Goliath. Nga, there is power nga isaligan ni David, the power of God. Did David speak these words to demonstrate his prowess in combat? No. But to make known that there is a God in Israel. Unfortunately, in the telling of the story of David and Goliath, the emphasis is all too often on what David did. How he hit the giant with a stone, knocked him out, and beheaded him. But where does God's word focus your attention? Ang tao sa'yo maguna-una nga perting maayuhag ni David, no? Perting liguan ni David. Kuyaw na si David. Apan ang mga tao na kahibalo nga it is not the work of David. It is because of God. Si David gigamit lamang sa Diyos
sa pagpakig-away batok sa iyang enemy nga si Goliath. If you understand 1 Samuel 17:45-47, you can see that God's word emphasizes David's thinking. Ang gina-emphasize din o unsa ang nasa kalag ni David. Unsa ang nasa iyang right lobe, o unsa ang doktrina nga nasa iyang kalag, nga wala gid siya mawala diya sa iyang pagtuo, pagsalig sa pagkagamahanan sa Dios, nga mo'y manalipod kanila. David's thinking, not what he accomplished a few minutes later. Sa 1 Samuel 17:47, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's. Mao gining ingon ni David, for the battle is the Lord. So asa gihatag ni David ang credit? Wala gikuha ni David ang credit. Ang credit gihatag niya sa Ginoo. And He will give you into our hands. 1 Samuel 17:47. Just memorize that, no? 1 Samuel 17:47. The battle is the Lord. Nindot na. Bisag unsa imong kaaway sa kalibutan, the battle is the Lord. So this magnificent declaration, the battle is the Lord, is one of the greatest principles in the Christian life. Is spoken under maximum pressure. Kung na may mga pagsulay sa atong kinabuhi. We see the stabilized mental attitude of the super grace believer. David was the only one there that day who had enough doctrine in his soul to meet the challenge. Siya rin yung doktrinado niya ng panahon na. Ang uban nagpalayo Ang uban naniit. Having made his decisions based on Bible doctrine in his right lobe, David went into action. So David ran toward the army of the Philistines to meet Goliath sa 1 Samuel 17:48 without fear. Without worry, wala siya kabalaka, wala siya human viewpoint, kundi ang iyaha, mao ang divine viewpoint, nagatuo siya nga adunay Diyos nga magkatabang kaniya. As he went forward, David cranked up his sling and released the stone, hitting Goliath squarely in the middle of his forehead. Asa may middle of forehead? Hindi no? Grabe no? Kung mo tanawon ba, wag ginagdahom si Goliath ato nga may ito siya bato diri sa iyang pagtang. Wag siya una-una ba. Pero ang Ginoo nahibaligod sa pinaka-sentro nga bahin sa tao nga mo'y patyanan ni Goliath. Dili gid giigo si Ginoo. Dili gid giigo si Ginoo. Down went the giant out cold. David then stood on his chest, pulled out Goliath on sword. So mo ni nakaputol mo ni gipanagna ni David. Naputlan niya ang ulo si Goliath. Nganong maputlan niya ang ulo si Goliath, dili ang iyang sword kay wala siya sword. Kuhawon niya ang sword niya ng dakong tao o mo iyang iputol sa liog ni Goliath. So David then stood on his chest, pulled out Goliath's own sword and decapitated him. The action of the story is well known. But before there was any action, there was a mental attitude based on Bible doctrine. David's thought pattern, not just his ability to fight, distinguished him from all the warriors in Israel. The super grace believer has no emotional hangs-up, no subjectivity, no fear. David had no qualms about killing the enemy, no guilt complex after the battle was over. He was a perfect combat soldier because his soul was prepared by doctrine long before his body advanced into battle. The action of the super grace believer reflects his thinking so that he is perfectly coordinated in soul and body. David personified the principles of 2 Corinthians 10:5. Mao gini ang principles. Assaulting and demolishing cosmic thought and every obstacle of pride attacking against the objective knowledge of God and making a prisoner of every human viewpoint system of thought to the authority of Christ. So dapat wala gyud ang kahadlok,
Dapat wala yung human viewpoint, kining cosmic na pangunahuna, wala ang kabalaka sa dihang kita nag-aatake bisan man sa mga pagsulay nini nga kalibutan. Fear and pride must go away before we will face our enemy, our adversary and problems in life. Dapat wala ang kahadlok, dapat wala ang garbo. Fear and pride, kung atong pagkatanahon, usually manag-uban ni sila. Pero dapat sa atong pagpakikaway, sa atong mga problema sa kinabuhi, dapat walay kahadlok, dapat walay garbo. Now, hinumtuman na ito. Kung ano sila, no? Kung imong pagkatanahon ang duha, ang isa, murag extreme, o sa kwapa, extreme right. Ang isa, extreme left. No? Ang pride usahay, na-divide po ni sa duha. Ang pride, na-divide sa kitawag na ito, number one, pwede ka nga magpagarbo nga makita gid sa tao. Pero pwede po nga ang imuhang garbo di makita sa tao, pero nasa sulod. Self-pity. So, kung imong pagkatanahon, ang usa ka tao, ang garbo mo gawas, kining pride. Atong nakita, walay kagamitan ang garbo diha sa pagpakig-away sa atong problema. Dili mohawa ang problema nina, no? Fear and pride must go away before we will face our enemy. If we have fear and pride, we will be consumed by the human viewpoint of life. Kana, kung natay kahadlok, natay garbo, dinha kita mabagsak, kaunon ta sa gitawag human viewpoint of life. If we do not know how to stay and how to stand in the Lord, we will be defeated in our race and in the Christian way of life. If we do not know how to be in fellowship with the Lord, we are hurting our life and a loser believer. Then if we do not practice and experiencing our personal devotion alone with God, morning ito doon ni Igsong Linda ganina, no? And fellowship alone with God. Kung wala ka nagabuhat nini, akong isulti sa inyo when sadyang mabot na niyang panahon nga magkatubang ta sa atong kamatayon, you cannot practice alone with God. Dapat mag-practice na kakaroon. Dapat mag-practice na nakaroon. Nga diin, aduna tayo pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Me and my God. Dapat ako kang akong Diyos, adunay intimacy, adunay fellowship, adunay pagpakig-sanduro. Kaya unsa na lang kung matubang na tas kamatayon, kung wala tamanad, nga diin, kauban na to ang atong Ginoo sa atong pagkinabuhi. Kalisod niya na, magsalig ka sa mga tao? No. Dili ka pwede. Di ka magmanaugon kung magsalig ka sa mga tao. Ang mga tao, igo lang ang mutanaw sa imuha. Muingon lang na sa imuha kaluoy, o kanyang kaluoy, maghimo pang mag-cause sa imuha og self-pity. You cannot trust people. Mabito lang sa Jeremiah 17:5. Curse is a man who put his trust on man. Kung magsalig ka sa tao, makaluluoy ka. Dapat makakato na kakaroon pag kinabuhi kauban sa Ginoo. Ikaw ang Ginoo, mag-istoryahan na imo. Na ito nakita din no? Adunay mga tao nga nakato nini. Si David, every morning, sumalat sa gisulti ni Glinda. Gitundo ni Glinda ganina. Every morning, nasa time with God. Daniel, pray 3 times a day. Sa ito pa, morning, afternoon, and evening. Sa Daniel 16. Joshua, study the Word of God day and night. Na sila kaugalingon nila nga pagpakig-fellowship kawan sa Diyos. Si Paul in 2 Timothy 2:15,
is diligent to study the word overwhelmingly. Imagine that, si Paul, very diligent. He made effort just to study the word of God. And Job 23:12, Job value the word of God more than food that we eat. And then Peter grow in grace. Peter said, grow in grace. Dapat magatubo gid kamo sa grasya. Not until we grow in grace. Growing in grace means spiritual maturity. Growing in grace means a super grace, beloved. Hangtod nga din nato mabot ang pagtubo diya sa grasya, mapildi kita nini nga kalibutan. Busa, if we do not practice and experience our personal devotion alone with God, in fellowship alone with God, facing death is very miserable. Mahadlok kita sa kamatayon. Busa, dapat aduna na kay personal nimo nga devotion with God. Matagkaroon ko niya. Maanad na ka nga ang Diyos kauban nimo. Ug mo ka gingon ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Di siya magkakahadlok. Bisan pag magkatubang sa kamatayon. Thy rod and thy staff comforted me. Nagasali ko sa imong gahom, Ginoo. Thy rod and thy staff comforted me. So, I just to hope nga sa atong mga kinabuhi, i-start na nato ang atong daily devotion, ang atong personal time with God, our daily life with God, before we will prepare to face our own death. If we don't, then death is very miserable. Siguro magpanik ka, siguro mahadlok ka, marattle ka, siguro mag-self-pity ka, siguro dili ka makadawat. Why? Because we are not used to be with the Lord alone. If you are not used to be with the Lord alone, you are not used to face death alone. So David fight the enemies alone with God because he knows the battle is the Lord. Ako ngayon ang tanan sa pagtindog, mag-ambutan. Amahan na mo nga Diyos, salamat bisan lang sa pagtulunan sa kinabuhi ni David, nga din grabe ang iyang pagtubo ng espirituhanon diya sa pagsalig sa Diyos, nga sa tanan niya mga ginahimo gikan sa iyang pagpakig-away sa mga layon, pagpakig-laaway batok sa mga bear, o bisan man sa iyang igsuon nga nagatamay kaniya o gusag kay Goliath, ang tanan, Father God, ginaisip niya nga kini nga gubat dili tawhanon, kundi kini nga gubat espirituhanon. And we need to come to you, to trust you, magasalig sa imong gahom, magasalig sa imong kaalam, magasalig sa imong panabang ng hikanamo. Father God, daghan kami mga adversities sa kinabuhi. Daghan kami mga problems. Daghan kami mga difficulties, Father God. And if we do not know how to trust you, magpanik kami, magagahadlo kami nini. Magiging miserably kami, Father God. Help us, Father God, tudluhi kami nga magasalig kanimo lamang. Bisan man sa tananamong mga trabaho, usahay ang among trabaho, ang among gisaligan, ang among kaugalingong kusog, ang among kaugalingong abilidad, ang among kaugalingong paningkamot, Father God, ug usahay maluya kami. Tabani kami nga magasalig diya sa imong kusog, magasalig diya sa imong kalam, o pinaagi sa imong mga pulo nga nagapuyo diri sa among kalag, nga din magkinabuhi kami niini, Father God. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, sa imong kaayo. Ang tanan ng mga dumog, ang tanan ng mga pagpasalamat at paghimaya, Father God, among ginauli nga na kanimo. Tungod kay ikaw lang din ang angiyan nga mudawat niini. O kini akong ginatugyan,
Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos, atong manluluwas. Amen.